So kanina nga lamang po ay naganap na ang kick-off press conference para sa bigating sagupaan sa pagitan ng current WBC welterweight world champion Ryan Garcia at ng British boxing superstar na si Conor Benn. At katulad nga po sa inaasahan ng lahat, ay naging mainit agad ang dalawa sa isa't isa at nagpatutsadahan ng maiinit na salita, kung saan parehong umaapaw ang kumpiyansa ng dalawa na tatalunin nila ang isa't isa. Bukod dyan ay muntik pang magsuntukan ng dalawa na para bang hindi na makapag-antay dumating ang September 12 para magbugbugan. Ganyan po kagaling ang dalawang ito mag-hype ng mga laban nila. Dahilan kung bakit laging mabenta sa mga tao ang kanilang mga laban at talagang inaabangan ng mga fight fans. Hindi po natuwa si Benn nang magbanta si Garcia. Ayon po kasi kay Garcia ay hindi daw aabot ng desisyon ng laban na ito. At ngayon palang umano ay humihingi na siya ng tawad sa mga fans. Kasi mabibitin daw talaga tayo sa bakbakan nila gawa ng magiging maikli lang umano ito. Banat ni Garcia na 5 rounds lang daw ang kakailanganin niya upang patulugin sa ibabaw ng lona si Conor Benn. Bagay naman na sinagot ni Benn at sinabing hindi na daw talaga siya makapag-antay na ipakain lahat ng mga sinasabi ngayon ni Garcia. Alam niya daw kung gaano kalambot ang panga ni Garcia. Kaya ngayon palang umano ay nai-imagine niya na kung paano titiklop at matutulog si Garcia sa oras na tamaan ito ng mga pamatay niyang suntok. Iniisip niya umano kung ano ang posisyon ni Garcia kapag na-knockout niya ito. Pahiga daw ba o padapa? Maganda umano na padapa pero mas maganda daw kung nakahiga lang para kitang-kita ng lahat ang pagmumukha nito habang natutulog ng dahil sa suntok niya. Kaya naman abangan na lang po natin yan. Inaasahan din ni Garcia na hindi makukuha ni Conor Benn ang tamang timbang na 147-pound limit ng welterweight division dahil pakiramdam niya umano ay mag-overweight ito. Samantala, sa parehong event nga po ay nagharap din ng knockout artist na si Edgar Berlanga at ang kanyang makakatapat sa susunod na linggo na si Steven Butler. Ito din po ang magsisilbing pagbabalik ni Berlanga matapos matalo via knockout sa kamay ni Hamza Shiraz mahigit 1 taon na ang nakakalipas. Sa kabilang banda naman mga idol ay isang napakalungkot na balita naman nga po para sa ating mga Pinoy fight fans. Ito po ay dahil bigong manalo ang ating pambato sa One Championship na si Lito Adiwang. Tinalo po ito ng Brazilian fighter na si Antonio Cesar via unanimous decision sa co-main event ng One Fight Night 45. Kasalukuyan namang nasa ospital si Adiwang para mag-recover at kasalukuyan itong minomonitor ng mga doktor nang dahil sa kanyang mga injury sa kamao at balikat. Samantala, ilang oras na lang din nga po at magaganap na ang laban ng ating isa pang pambato na si current WBO Super Featherweight top contender Charlie Suarez, kung saan makakatapat niya ang matibay na veteranong Mexican fighter na si Manuel Avila sa co-main event ng ProBox TV event sa San Bernardino, California. At konting update lang po dito. Kung atin pong matatandaan ay nag-overweight si Avila kahapon sa official and final weigh-in matapos nitong tumimbang ng 131.2 pounds. Binigyan pa ito ng 2 oras ng komisyon upang makuha ang tamang timbang na 130-pound limit ng Super Featherweight Division. Subalit makalipas po ang 2 oras, ay bigo pa din si Avila na makuha ang tamang timbang. Kaya naman ibig sabihin po niyan ay si Charlie Suarez na lang ay may pag-asang masungkit ang bakanteng WBO International Super Featherweight belt sa laban nila mamaya. Kaya suportahan po natin si Suarez dito, lalo pat nakasalalay dito ang kanyang rematch kontra sa Unified World Champion Emmanuel Navarrete. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.